Mga boss, ibang Minnesota Timberwolves ang makikita natin ngayong 2026-27 NBA season. Kung dati, nakasentro ang Timberwolves sa athleticism at depensa, ngayon mas naging exciting ang kanilang roster dahil sa dalawang malalaking addition, LaMelo Ball at Jonathan Kuminga. At syempre, nandiyan pa rin ang kanilang franchise star na si Anthony Edwards. Kaya ang malaking tanong ngayon, saan nga ba aabot ang bagong batang Minnesota? Mga boss, malaking pagbabago talaga ang ginawa ng Minnesota ngayong off-season. Dumating sina LaMelo Ball, Jonathan Kuminga, Josh Green at Trey Lyles. Samantala, umalis naman sina Julius Randle at Naz Reid. At dito pa lang, makikita na natin na iba na ang direction ng team. Mas athletic, mas mabilis, at mas focused sa offensive firepower. Pero syempre, may kapalit ang mga pagbabago dahil malaking pagkawala rin si Naz Reid, lalo na pagdating sa scoring, rebounding at frontcourt depth. Ito ang isa sa pinakaabang-abangang combination ngayong season, LaMelo Ball at Anthony Edwards. Imagine niyo, si LaMelo ang primary playmaker, si Ant-Man naman ang explosive scorer. Kapag tumatakbo ang Minnesota sa transition, pwedeng maging sobrang bilis ng kanilang offense. Si LaMelo ay kilala sa kanyang creativity at passing. Si Edwards naman ay kayang umatake sa basket at gumawa ng sariling tira. Kaya kung magiging healthy silang dalawa, maaaring maging malaking problema ang backcourt na ito para sa ibang team sa Western Conference. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan si Jonathan Kuminga. Matagal nating narinig ang pangalan niya sa trade at free agency rumors. Ngayon, meron na siyang bagong opportunity sa Minnesota. At ang role niya rito? Malaki. Projected siyang maging starting small forward. Kasama sina Anthony Edwards, LaMelo Ball, Jaden McDaniels at Rudy Gobert. Ibig sabihin, hindi lang siya basta bench player. May pagkakataon siyang maging malaking bahagi ng starting lineup. At kung ma-maximize niya ang athleticism niya, pwedeng maging isa siya sa pinakamahalagang pieces ng bagong Minnesota. Pero hindi naman puro magandang balita. Ang malaking tanong, frontcourt depth. Dahil nawala si Naz Reid. At kapag may problema sa rebounding o foul trouble si Rudy Gobert, kailangan ng Minnesota ng ibang players na kayang tumulong sa loob. Ito ang maaaring maging weakness nila. Dahil sa Western Conference, napakaraming malalaking teams at physical big men. Kaya hindi sapat na mabilis at athletic ang lineup. Kailangan pa rin nilang makontrol ang boards. Kailangan nilang maging physical. At kailangan nilang protektahan ang rim. Sa mga projection, nasa paligid ng 48 hanggang 50 wins ang inaasahan para sa Timberwolves. At kung mangyari iyon, malaki ang chance nilang maging isa sa mga dangerous team sa Western Conference. Pero personally, ang mas mahalagang tanong ay hindi kung 48 o 50 wins ang makukuha nila. Ang tanong ay, ano ang magiging chemistry nila? Dahil maraming bagong pieces, bagong point guard, bagong forward, bagong offensive system, at kailangan matutong maglaro sina LaMelo, Edwards at Kuminga sa isa't isa. Kung mabilis silang magkakaintindihan, delikado ang Minnesota. Kahit maraming bagong players, huwag nating kalimutan na Anthony Edwards pa rin ang mukha ng franchise. Siya ang kailangang maging leader ng team. At ngayon, mas may weapons na siya. Hindi na kailangan siya lang gumawa ng lahat. May LaMelo para sa playmaking, may Kuminga para sa athletic scoring, may Jaden McDaniels para sa defense, at may Rudy Gobert para sa rim protection. Kung mag-click ang lahat ng ito, mas magiging balanced ang Timberwolves. Kaya mga boss, grabe talaga ang bagong Minnesota Timberwolves. LaMelo Ball, Anthony Edwards, Jonathan Kuminga, Jaden McDaniels, Rudy Gobert. Sa papel, napaka-athletic at explosive ng lineup na ito. Pero may malaking challenge sila. Kailangan nilang palitan ang production at depth na nawala kasama sina Julius Randle at Naz Reid. At kailangan nilang manatiling healthy. Kung magawa nila yon, hindi ako magugulat kung maging isa ang Minnesota sa mga team na ayaw makaharap ng kahit sino sa playoffs. Dahil sa isang 7-game series, ang bilis, athleticism at scoring ng Minnesota ay maaaring maging malaking problema. Kaya ang tanong ko sa inyo mga boss, saan nga ba aabot ang bagong batang Minnesota? Top 4 seed ba? Western Conference Finals? O baka mas mataas pa? At isa pang tanong, mas malakas ba ang bagong Minnesota Timberwolves kaysa sa lineup nila noong nakaraang season? Comment down below ang inyong prediction. At kung gusto niyo ng mas maraming NBA news, rumors, roster updates at season predictions, huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-hit ang notification bell. Peace out!